kung ang pag-uusapan ay ang leadership ni Vice President Sara, bago ninyo matalo siya, kung gusto niyo matalo siya, nakawin muna ninyo ang pag-ibig ng mga tao sa kanya. Hindi siya matatalo ng pera eh. Hindi siya matatalo ng paninira. Hindi siya matatalo ng kung anong black propaganda. Sa ginawa ninyo, lalo siyang napamahal sa amin. Ako nananalangin. Tandalain ko, dinidinig ng Ama. At the present I'm praying. At the present I'm praying. And the Father revealed to me Vice President Sara Duterte. I don't mind the opinion of people. I only mind the opinion of God because He's the one that puts one down and one another up. He's the one that gives promotion to each one He wants and give it to everyone that He wanted. And even to the basest of men. He's the one. Kahit itong pagiging vice niya, hindi niya hinangad yun. People egged him, egged her to go and be in the national limelight. Sino want that? In the last moments, he only wanted to become mayor of Davao City. Hindi niya hinangad yun. Pero siyang tinuboy ng Ama. Kita niyo, naging vice president siya. Ngayon, bago pinahayag siya sa akin, hindi isang kapahayagan. 7. 7. Alam ko kung ano ang sunod na tanong niyo. Ano yun, Pastor? Secret. I will reveal it in due time. Not now. All I can say about her is that the people of the Philippines loved her. Mahal siya. But obviously, tulad ng tatay niya, mahal din siya ng Diyos. Eh pag minahal ka ng Diyos, kakampi mo siya. Kaya, kung sinisiraan siya para mawala ang pag-ibig ng tao sa kanya o mawala siya sa limelight na ay kasi tumitingin na sa 2028 at alam nilang mahal siya ng tao. So, medyo na-insecure na yung ibang may mga ambisyon na pumunta doon. Ako'y nananalangin sa bawat isa. Sabi ko, kahit sino po ang ituboy ninyo, Ama, kahit sinong nasa puso ninyo, yun ang... Wala akong tao-tao dito, walang Duterte, walang sino, wala yun. Basta't ang akin, anong kalooban ng Ama. Yun sa akin dito. Because I'm a spiritual person. I always consult Him for every decision we make. Especially sa ating bansa. Kaya, kung ang pag-uusapan ay ang leadership ni Vice President Sara, bago ninyo matalo siya, kung gusto niyo matalo siya, nakawin muna ninyo ang pag-ibig ng mga tao sa kanya. Hindi siya matatalo ng pera eh. Hindi siya matatalo ng paninira.
Hindi siya matatalo ng kung anong black propaganda. CPP and PNDF, mga operatives kayo, hindi matatalo siya. Sa ginawa ninyo, lalo siyang napamahal sa amin. Sa Diyos. Kasi alam nila, yung confidential fund na yon, gagamitin niya para maprotektahan ang mga kabataan sa DepEd, laban sa mga gustong dalhin sila sa kapahamakan. Droga, kamatayan sa bundok, ma-recruit magiging PA. Yun ang pakay niya. Alam ng lahat ng tao yun. Nung kinaltas yun sa kanya, lalong tumindi ang pag-ibig ng tao. At lalong nabilib ang Panginoon Diyos sa kanya. Kasi ang balak niya, layunin, hindi para sa kanyang sarili. Para sa bayang kanyang minamahal. Sa kabataan na kanyang minamahal. Kasi nakita niya kabulukan ng NPA. Nung binaril yung tatay-tatayan niya doon sa Pakibato. Kinakarga-karga niya sila nung maliit pa. Wala kasalanan, pinakain pa sila. Pagkatapos pinakain, binaril pa. Oh, wala nagko-condemn. Na 3 itlog. Ay, 3 ahas pala. Ngayon siyang binibira. Wrong strategy. Lalong dumami ang Kasi, sabi ko, hindi siya pwedeng sirain, hindi siya pwedeng talunin sa pera o sa pandaraya sapagkat may pag-ibig ang tao. Love. Yung iba dyan, walang love ang tao sa inyo. Ang minahal nila sa inyo, pera. Ang minahal nila sa inyo, nalinlang sila dahil sa paninira, fake media. Kaya naboto kayo. Pero wala silang pag-ibig sa inyo. Pero, pagkang tao, inibig nila ang isang tao dahil siya'y matapat, matino, tulad sa kanyang amang, si President Duterte. Kahit pa'y lubog mo siya sa asupre, mamahalin pa rin at siya pa rin ang hanapin. Yun ang opinion ko sa nakikita ko ngayong trend. Wrong strategy yun kasi lalong tumindi ang panhiniwala ng tao sa kanya. Kasi wala siya. Ang pinalalabas doon na siya ay isang corrupt. Kaya ginagamit yung confidential funds. Ganon. Alam ng tao na yon ay paninira at yon ay para masira ang paningin ng tao sa kanya. Hindi eh. Mahal nila eh. Pagka mahal mo ang isang tao, kahit anong pang gawin mo paninira sa kanya, hindi tatalab. Tulad sa Kingdom Nation. Bakit nandito at dumarami tayo? In spite sa fact na ako'y sidiraan sa buong sanlibutan. Mahal ninyo kasi ang anak eh. Kaya, when I come into meetings, pumapasok ako, sorry I am speaking Tagalog. I hope you understand. The spirit. So, pag pumapasok ko sa mga malaking meeting, anong unang tumatambal sa aking harapan? We love you, Pastor. They didn't say, we like you, Pastor. We love you, Pastor. Pag tingin mo sa social media, ano ang mga response ng tao? We love you, Inday Sara. We love you, Inday Sara. We love you, Inday Sara. Continue. We love you.
Walang isang nanira sa social media. Yung 3 ahas lang. Ataka nilang mga liporis. Lalong napamahal siya sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto niyong talunin siya, patayin ninyo ang pag-ibig ng tao sa kanya. Which is quite impossible. Kasi minahal na siya. Maganda pa naman. Mala-artista ang mukha. Naninira sa kanya. Hindi, wala akong sinasabing tao. Wala akong sinasabi, ha? Ha? Wala. Wala akong sinasabi. Wala, hindi ako nagsabi ng tao. Yung naninira sa kanya, bato-bato sa langit, ang tamaan magalit, panablahayog na wong. Oragato nagako sa grape prep ko. Panablahayog na wong. Sus, Diyos ko po. Tanaw na, oh my God. Di kahit 1 kilometro, tatakbo. Baka kabaligtaran. Baka kung gusto niyong rapin. Ayun ang totoo. Asawa kayo ni Potiphar eh. Potiphar syndrome kayo, tapos binabaligtad ninyo eh. Kaya tingnan ninyo, bansang kaharian. Paninira dito, paninira doon. Lahat ng kalaswan, pinatong na sa ulo ko. Pati arinola, pinatong na sa ulo ko. Ginawang mabaho ang pangalan ng anak. Pero buong sanlibutan, lalong dumadami ang mga pumapasok sa bansang kaharian. Anong sinasabi? What they tell me, Pastor, we love you to death. No matter what happens, we love you. Love. Yan ang wala. Pag nakuha ng isang politiko ang pag-ibig ng mga tao, kahit ano pang sira mo sa kanya, hindi masisira siya. And that is the factor that Inday Sara has for the Filipino people. Gustuhin man natin at hindi. Hindi lang attractive ang mukha. Attractive ang kanyang pamumuno. Ang kanyang mga layunin, pagnanasa para sa bansang mahal natin. Kahit ano pang idikit ninyong korupsyon sa kanya, hindi didikit kasi hindi naman totoo. Confidential fund? Paano ginamit in 11, 19? Hindi naman sinabi kung paano ginamit. Nasa COA yan, di ba? Ilagay niyo yung konteksto. Anong ginamitan? Ayun. Naniniwala tayo. Pero 11 days, ginamit ang 100. Mabibigla ang tao. Malilin lang ang tao. Corrupt talaga siguro to. Pero hindi na eh. Ang pag-ibig ang dumidikta sa puso ng tao. Because love in the heart resonates with the love of the heart of the Filipino people. Nagre-resonate yun. Kaya hindi tumatalab yung sira. Wrong strategy yun. Lalo siyang lumalakas. Lalo siyang minamahal ng tao. Kaya, pinahayag sa akin, 7 times ang Diyos na to. Ano yon, Pastor? Basta masasabi ko lang, hindi ko muna sasabihin ngayon, mahal siya ng Diyos.
At mahal din siya ng anak. So, walang personalan doon. Gusto ninyo, kung kayo ay maging politiko at gusto maging leader ng bansa, maging totoo kayong nagmamahal sa inyong kapwa-tao, kapwa-Pilipino. Lalo na kung walang camera. Huwag kayong magdala ng camera. Pagka may publicity kasi, alam ng tao yun. Nililinlang lang ninyo sila eh. Yung magamang ito, ayaw nila ng camera. Ang camera ang sumusunod sa kanila, ayaw nila. Eh, nasa public limelight, wala silang magawa. Pero yung iba, hindi makalakad kung walang camera. Left, right, left, likod, harap. Paano ka lumakad? Ganito. Paano mong mahalin ng tao? Wala yun. Kasi, hindi magre-resonate yun eh. Plastic yun eh. Ang puso kasi hindi magsisinungaling sa pag-ibig sa puso ng iniibig niya. Hindi physical na pag-ibig, kundi yung pag-ibig ba sa bansa. Alam ng tao ngayon kung sinong talagang nagmamahal sa bansa. Alam nila yun. Kaya kung tunay kayong nagmamahal, kahit magtago pa kayo, yan ang inahanap ng dakilang Ama ngayon, ang tunay na may pag-ibig sa puso na iaalay ang kanilang buhay para sa bayan. This is also the reason why I love the armed forces of the Philippines. Because they are the ones laying down their lives for our people, even at the height of the communist insurgency and the other insurgents in the Philippines, especially in Mindanao area like the Marawi or something like that. They were the ones who were there as the wall of defense for the freedom of the Filipino people. Kung lahat ng politiko ganyan, handang magpakamatay para sa bayan, na walang kakurakutan sa buhay, ay dako. The people will love you to heaven. Purihin ang Ama. Yan ang factor na hinahanap natin. Yung genuine na pag-ibig. Hindi lang mamahalin ka ng dahil sa gusto mong iboto sila. Hindi. Ang gusto ko sa politiko, ganito. Iboto man ninyo ako o hindi, kakalabanin ko ang drugs. Kakalabanin ko ang CPP and PADF at lahat ng kalaban ng bansa natin na gusto tayong pabagsakin. Bahala kayo sa buhay niyo kung iboto niyo ako hindi. Yun ang gagawin kong misyon para umusbong ang ating bansa. Mabuti hindi ako naging politiko.